Ini ang kisame. Ini ang flooring. From flooring to ceiling, or from ceiling to flooring, detalyado ang magayonon na disenyo. Yan ang simbahan sa parokya ni San Antonio de Padua sa siyudad ng Iriga. Okay, ang ceiling na ini is ang material na ginamit digdi is plaster of Paris. Garo yan if gagamit sa mga plaster cast kung nalalapuan ng sarong pasyente, pero magianon lang. Magianon alagad matagason. Ang katagasan kayan, iyon na dahil mo pwede yan na mahali sa nang basta, tiglalagadi yan, tanganing halion yan sa arm kung yaon dyan ang lapo. Iyo man ini, that is how sturdy, how hard the material is when it hardens. Yaon yan sa cement bag, ang sinasabi lang dyan is plaster of Paris. So, mahal lang siya, 4 times expensive than the ordinary cement. So, pero lighter man siya 4 times than the cement when it is made. Okay, so ang forma kayan, kada panel kayan, igwayan ng mga kabilya sa laog. Okay. Inabot na po ini yun ng bagyong riming, may nabukasan sa mong 7 pintuan, alagad daiyan na raot. Mapusog asing magayon na lugar. Yan ang pangiturogan sa sagradong lugar. Kaya kabali sa mga ginamit na materyales ang plaster of Paris. Sa flooring naman, na-inspire ang parokya kan flooring sa St. Peter's Basilica. Mala, sa maski sa flooring, na-capture ang gayon kan ceiling. Ang flooring naman, na-inspire kami kaini kang St. Peter's Basilica because ang gabos sindang main aisle, masaing ka man mag-turn, gabos sinda may design through and through from the main entrance of the church until dumampo sa sanctuary. So, iyo man ini ang ginibumi, trying to capture the example of St. Peter's Basilica, which for me, iyo ang may pinakamagayon na flooring. Classic ang disenyo. Gibo sa granite ang retablo kan simbahan ni San Antonio digdi sa Iriga. Granite kaya ang ginagamit kan mga pamosong simbahan. And ang inspiration mi man po kay ning retablo, iyo man ang San Marco, Basilica de San Marco sa Venice. Nahiling ko kaya sa inda ang retablo sa kudang wall ninda mga granite. So yan po made of granite po yan. Ang walls kani gusto minda ina yan anayon. Kung made of wood ang gabos na mga materials gagamiton, just like in many other churches, aram ta na this might be only good for 50 to 70 years, then ma-renovate ka na naman. Pero ini po, ang design is classic. Tigagad ming maging classic, tanganing di na magparaisip ng ano pa man na disenyo na ma-ribay kaya. Classic design, asin madetalyeng pagplano kan retablo. Kisame, asin flooring. To offer to God all the best materials and design, all for the greater glory of God. So, naglaog kami sa period of planning. So, it was a 2-year period of research and study, and at the same time, to inform the people. So, yun yung 2-year period na na nag-campaign na kami, but without yet asking them to give anything. So, and to solicit also their own opinions na kung ano ang gusto nila i-suggest para sa simbahan. So, ang nangyari, so pigdagos mi ang Romanist Baroque design kang simbahan na iyo na discovery ming inarugan sa Kutpinunan kang design kay ning simbahan. May 34 churches akong binisita bago ako nagpuon kang pag-drawing kang design. Pighanap ko ang gabos na Romanist ining Baroque church sa either sa mga coffee table book of churches sa Rome,
So gabos yan pigiling ko yun, especially ang Rome. Ang naging model mi kang renovation, iyo ang St. Peter's Basilica saka the Basilica of St. Paul outside the wall. And many other churches in Italy and Austria, kadakol sindang Baroque. Kaya na-inspire po ako, kung ilingon tangon niya ng siling, na-inspire po ako kang St. Paul Basilica outside the wall. Dahil para sa ko yun na ito na iling kong pinakamagayon na siling na ginibo. They have offered to God the best. So yun man ito ang naging goal, ang vision kang parokyang ini na pigpara-explicar po sa tao. Kung ma-renovate kita, let us give to God the best and let us not count the cost because it is to God that we are offering ining pag-renovate kang simbahan. Nagdakol ang attendance sa Santa Misa. Saro ini sa mga positive manifestations on the part of the parishioners. Alagad para kay Monsignor Johnny, igupanin mas mahalagang renovation sa parokya. Na makanood, maghiras ang parokya kan sa indang resources sa mga dugha. Okay, inot digdi, padaguson ta po ang pag-build kang church, not only the structure, the physical, kundi but the spiritual. Padaguson ta ang magayon na espiritu na pinunan ta kang natapos ta ang renovation ta digdi sa simbahan na ang paggiras ta kan sa tuyang mga resources, especially to the poor members of the parish. Mapusog asing magayon ang renovation na nangyari sa simbahan ni San Antonio de Padua sa Iriga. Kasabay kani, ang mas mahalagang renovation nagigibuhon pa para sa Kristiyanong komunidad na mapusog asin magayon na pagkasararo asin pagtarabang sa dukha. Di kita magluya and permi ang pagsaligta sa Diyos, kami mga instrumento lamang, mga padi. So, sa iba man na mga parishioners na tagaluwas, kuta na ang sakuya man na pamibi para sa Indo, give your utmost support to your parish priest, especially kung nagre-renovate or they're trying to build a church na ganing amagay na designing do na gustong ma-realize for your church, masunod. Kita ang banwaan ng Diyos, kitang mga namamanwaan. Mahalaga ang pagpatugtog ng puso na komunidad asin ang simbahan na pinagtitiripunan tanganing makapagtaonin omaw sa mahal na Diyos.